po ang News TV Quick Response Team sa Lipa City, Batangas kung saan dinala ang mga nasugatan sa malagim na disgrasya kanina sa Star Tollway sa bayan ng San Jose, Batangas. Dalawa po ang namatay sa aksidenteng niya kung saan sumalpok sa puno ang isang Roro bus at tuluyang nahulog sa kanal sa gilid ng tollway. At kanina po inakausap natin yung ilan sa mga pasaherong dinala dito sa Mary Mediatrix Medical Center sa Lipa City, Batangas, at sinasabi nga po nila na karamihan sa mga pasahero ay natutulog. Umalis daw po sila dyan sa may terminal ng Roro bus sa Sampaloc mga alas 6 ng umaga at nangyari ang insidente mga dakong alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Napansin na lamang daw po nila dahil yung karamihan ay natutulog. Nakita na lamang daw po nila na gumigewang-gewang na yung bus hanggang sa mangyari na nga ang malagim na aksidente. 17 pasahero po ng biktima nung nangyari aksidente ang dinala dito sa Mary Mediatrix Medical Center. Meron po naputulan ng braso, isang babae at ang pinakamalungkot nga po dito ay may namatay dito sa mga kasama sa nangyaring aksidente sa San Jose, Batangas kaninang pasado alas 8 ng umaga yung ang nangyari pong aksidente. At ito pong ayon po dito sa San Jose Police, nawalan umano ng kontrol ang driver ng Roro bus na si Jay Tolentino. Bumangga ang bus sa puno bago tuluyang nahulog sa kanal sa tollway. Tumagilid pa ito kaya ilang pasahero ang nadaganan. Matulin daw ang pagmamaneho ni Tolentino at napapaidlip pa sa gitna ng biyahe. Patay ang isang mag-ina habang 26 na iba pa ang sugatan. Isinugod sa Mary Mediatrix Hospital sa Lipa City at San Jose District Hospital ang mga nasugatan. Dalawa sa kanila ang malubha at isa sa ilalim sa operasyon. Pinaghahanap na ang driver ng bus. May nakakita raw dito na sumakay ng tricycle matapos ang aksidente. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide with multiple serious physical injuries. Nangako naman ang pamunuan ng Roro bus na sasagutin ang gastusin ng mga biktima sa ospital. Samantala, kaugnay pa rin ang aksidente sa San Jose, Batangas kanina. Makakausap naman natin sa linya ng telepono si Chief Inspector Pedro Macaraig, ang Chief of Police ng San Jose, Batangas. Chief Inspector Macaraig, magandang gabi po. Magandang gabi po. Yes, ma'am. Okay, Chief Inspector Macaraig, may balita na ba tayo doon sa driver po ng bus na ito na involved sa nangyaring aksidente kaninang umaga? Ma'am, sa ngayon po ipatuloy pa rin ang ating paghahanap po doon sa driver na yun nga po na unang napaulat na ito tumakas matapos ang insidente. Okay, sir, itong sa kwento ho, yung konduktor, nakausap niyo ba? Paano daw ho ba talaga ang nangyari? Opo, sangayon po dito sa konduktor ng bus, no? Siya ay nandun sa likuran lang ng driver. Napansin niya na gumagawin pa kanan itong bus na papuntang Batangas City from Manila. So ang ginawa niya ay kanyang tinapik sa likod o sa balikat yung kanyang driver hanggang sa dumiretso na itong bus hanggang sa nahulog na at yun na ang kasunod na nun ay aksidente. Madaling salita po, naidlip yung driver habang nagpamaneho. Naidlip po siya talaga. So kasi kanila sinasabi, parang nagte-text din daw. So doon sa sinasabi po ng konduktor ay nakatulog, naidlip. Siguro dala na rin ho ng pag... Okay. So sir, ito po, yung bakit po masyado medyo yung tinamong mapinsala ng mga pasahero, medyo may mga nabalian po, may mga matindi ho yung mga sugat nila sa katawan. Bakit po ganon? Opo, kasi dala na rin ho sa tulin, yung mabilis po ang takbo ng bus, tapos yun nga, doon nga sa merong malalim na portion ng Star Tollway na napunta ang bus. Kaya nagpagawang-gewang muna po sir siya, ma'am, tapos hindi naman siya bumaliktad, kaya lang merong mga naipit. At kasama na nga dito yung yung mag-inang namatay na tumilapot pa ng bus. Okay. So, kami po makikipag-ugnay sa inyo para malaman doon sa ginagawa ninyong paghahanap doon sa driver ng bus. Maraming salamat po, Chief Inspector Pedro Macaraig. Yes, ma'am. Thank you rin po. Samantala, sa mga oras na ito, makakausap naman po natin ang emergency consultant dito sa Mary Mediatrix Medical Center, si Dr. Michael Luy. Doc, kumusta po yung mga dinalang pasahero dito, yung mga biktima? 17 po ang tinanggap namin kaninang umaga. 3 po sa kanila ay umuwi sa kanilang mga tahanan na maayos naman po.
Tatlo po sa ngayon ang kasalukuyan pa rin inoopera. Naayos po ang kanilang mga sugat. At isa naman po ang nasa critical care unit po namin dahil siya po ay nagtamo ng pinsala sa kanyang ulo. Ano po yung mga tinamo, yung mga medyo... Ang pinakamalala po namin ay yung naputol po na braso. Opo. At yun nga po, yung may tama sa ulo. Pero siya naman po ay tinatawag nating GCS-15 o gising at conscious naman po. At So wala- inaasahan po namin na magiging maayos ang kanyang paggaling. So wala naman hong mga ano dito, kumbaga masasabi nating critical. Sa ngayon po, dalawa po ang ating binabantayan. Yun nga pong Naputulan naputulan ng ng braso at yung may tama sa ulo. Ang iba po ay mga minor lang po na operasyon at pagtatahi lang ng sugat ang aming ginawa. So patuloy po nating babantayan itong mga pasyente nandito pa. Hanggang bukas po at hanggang sa kanilang pag-uwi ay amin po silang babantayan. Okay, maraming salamat po, Dr. Michael Luy, dito po sa Mary Mediatrix, dito po sa Lipa City, Batangas, kung saan dinala nga po ang 17. Pero yun po, yung tatlo ay sinasabing nakauwi na at yun na lamang pong 14 ang kailangan nilang bantayan po nila dito, no? At bigyan ng mga kaulang lunas doon sa kanilang tinamong pinsala sa katawan. Samantala kanina nakausap po natin yung isa sa mga pasahero nitong na-aksidenteng bus at ikinuwento niya kung paano yung natandaan niya dahil bigla daw po siyang nagising at nang magising siya ay nakita niya na talaga parang mangyayari na yung aksidente. Ito po ay si Rodolfo Dayang Hirang na mayroon hong sugat dito sa kanyang kanang braso. Narito po ang bahagi ng ating panayam kay Rodolfo Dayang Hirang. Yung bus po, tumatagilid na. Kumakana na po. So, immediately, naghanap po ako ng hawakan. Kasi po ang aking position, nasa right wing po ako, beside the window po. So, nakagrab po kagad ako lang dun sa may hawakan po kasi. Then yun po, nag-ready lang po ako sa crash kasi tatama po dun sa lupa po. Hopefully po, nakaalis po ako. Okay, na bahagi ng ating panayam dito po kay Rodolfo Dayang Hirang na dinala dito sa Mary Mediatrix Medical Center matapos ang nangyaring aksidente kanina sa Star Tollway dito po sa San Jose, Batangas, habang patuloy pa ng mga pinaghahanap itong driver ng naturang Roro bus na patungo sana ng Mindoro at nanggaling sa kanilang terminal dyan sa Sampaloc, Maynila.